Muli ay isang magandang araw sa ating lahat, isang mainit na panahon. At narito muli, nagbabalik ang ating programa sa araw na ito, Embracing Present Truth Ministry, kasama po na inyo pong lingkod, Brother Misael Golye Jr. At salamat po sa pribilehiyong pinagkaloob po sa atin muli ng ating Panginoon, ang buhay at lakas at pagkakataon na tayo po muli ay magkakasama-sama upang pagpatuloy po natin ang pag-aaral ng Kanya pong salita. Kagaya po sa amin pong sinabi sa previous po nating pag-aaral, meron po tayong magiging series message na gagawin sa loob po ng 7 araw at ito po ay may pinamagatang a wake up call. Muli po ay tayo po ay magtulungan kung paano po gisingin ang isa't isa. Gaya po ng sinabi ng Apostol Pablo, na kung nakikita po natin na malapit ng ating Panginoon, gisingin na po natin ang isa't isa upang sa ganon tayo po ay magkakasamang mahanda. So nakaraang atin pong pag-aaral ay pagtatalakay ay natalakay po natin yung introduction pa lamang po na atin pong usapin na may kinalaman po sa pagsasabi ng katotohanan na wag po tayong matakot na sabihin kung ano po ang tama para po sa Kanya pong bayan. So bago po tayo magpailalim sa atin pong pag-aaral, maaari po ba na hilingin po natin ang bawat isa na tayo po ay manalangin. So tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama na nasa langit, nais po naming ilapit muli ang aming mga sarili sa dakilang Diyos sa amin pong pag-aaral muli ng iyong salita. Maaari po ba, Ama, na mahayag ang iyong pong katwiran, mabuksan ang aming pong mga puso at isipan sa pagkaunawa ng mga katotohanan at liwanag na nais mo pong ipaalam sa amin sa panahon po namin ngayon, na lalo't tigit na kita namin na napakalapit na pong dumating ang aming Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na kakasi sa amin upang kayo po ay magkaroon ng gising na diwa sa pag-aaral ng iyong salita. Pagpatawad mo po ang aming mapagkakasala, Ama. Linisin po kami sa lahat ng karumihan at lahat po ng aming po mapag-aaralan, lalo't higit ang mensahe nagmumula sa ipong bibig, nagmumula sa iyong banal na kasulatan o sa Spirit of Prophecy. Ito po ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin na kami po ay mabago at mas makilala ka pa po namin, Ama. Salamat sa pagtugon. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Okay? So, tayo po ay magpapatuloy na, mga kapatid, sa pag-aaral ng Kanya pong salita. A Wake Up Call series. Okay, Day 1, Revival and Reformation. Alam niyo po, mga kapatid, yung topic po na ito, no? Narinig ko way back 2012 when I was in college, na wala pa po akong masyadong kaalaman patungkol po sa usapin na ito na Revival and Reformation. Na nalaman ko na lang na yung ating pong presidente na si Ted Wilson ay naglayon na ito po ay isulong para po sa kanya pong bayan at sa kanya pong sa lingkod po ng ating Panginoon, sa mga lingkod kagaya po natin. Ngayon po, mga kapatid, sa tagal po ng panahon na ating pong narinig ang salitang Revival and Reformation, ang isa pong malaking katanungan, ito po ba ay nagkaroon na po ng epekto sa ating buhay? Nagkaroon na nga po ba talaga ng tunay na pagka-revive sa ating sarili? At na-reform o nagkaroon na nga po ba ng tunay na reformation sa atin pong mga buhay? Ito po yung pag-aaralan po natin sa mga oras na ito. Muli po, ito po ay wake up call para po sa ating lahat upang mas makita natin ng mas malinaw kung ano po yung gusto ng Panginoon para po sa Kanyang bayan sa panahon natin ngayon. Doon sa mga tao nagsasabi na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon at nagsasabi na sila po ay naghihintay sa Kanya pong pagdating. So alam po natin na tayo po ngayon ay nabubuhay sa napakadelikadong panahon at tayo bilang mga Seventh-day Adventist ay meron pong dapat gawin. Hindi po nahihinto ang pagsasakripisyo ng ating Panginoon. Nalalaman po natin na mula sa pasimulan na pagkakasala ng tao, ang Panginoon ay
naglathala na ng plano ng kaligtasan, o bago pa magkasala ang sangkatauhan, ang plano ng kaligtasan ay nailatag na. At nung tayo po ay pumasok sa pagkakasala, ang sanlibutan ito ay isinagawa ang matagal ng plano ng kaligtasan para sa atin. At hindi po nagtatapos ang sakripisyo ng ating Panginoon sa krus, na hanggang ngayon ay meron po siyang ginagawa sa langit para sa iyo at para sa akin, para masigurado po ang atin pong kaligtasan. Ang katanungan po, ano po ang atin pong ginagawa ngayon? Yan din po magiging topic natin sa huling topic ng atin pong Bible series na ito. At samahan niyo po ako sa pag-aaral hanggang sa matapos ang atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngayon ay tayo bilang Iglesia ng Diyos ay meron po tayong dapat na gampanan. At dapat tayo po ngayon ay nakikiisa na sa gawain ng ating Panginoon, sapagkat hindi natin alam kung kailan po lalabas ang ating Panginoon sa most holy place, no? At hindi po natin alam kung kailan ang pagbuhos ng banal na Espiritu. So hindi na po natin kailangang hintayin pa na mabuhusan mo tayo ng banal na Espiritu bago tayo makiisa sa ating Panginoon. Ngayon po ang panahon na tayo po ay dapat na makiisa sa gawain ng ating Panginoon. Sa anuman pong kaparaanan, anuman pong larangan, o anuman pong talentong pinagkaloob ng Panginoon sa iyo, gamitin po natin. Ngayon po ay gusto ko pong dalahin kayo sa banal na kasulatan kung ang Revival and Reformation po ba ay dinadala din po ng banal na kasulatan. Opo, mga mahal ko pong kapatid, naniniwala po ako na maging ang topic ko ng Revival and Reformation ay nasa banal na kasulatan. Ito po ay hango sa banal na kasulatan. Ngayon po ay basahin po natin ang aklat ng John chapter 5 verses 1 to 14, na kung saan ito po ay isang kwento na makikitaan po natin ng prinsipyo ng Revival and Reformation na gusto ng ating mahal na Panginoon. Nung ang ating Panginoon ay nasa Jerusalem, nagpunta po siya sa isang lugar na tinatawag na Bethesda, na kung saan andun po yung marami pong mga taong may mga sakit, mga bulag, mga pilay, at marami pong mga uri ng mga taong may karamdaman. At doon po sa lugar na yon, meron po siyang isang nakitang tao na lumpo. At meron tinanong ang ating Panginoon sa lalaking ito na kung saan gusto niya rin po nagkaroon ng kagalingan. Ngunit ang sabi po nung lalaking ito ay bago pa siya makarating doon sa tubig na sinasabi po nila na minsan ay kinakaukaw po may panahon na kinakaukaw daw po ito ng anghel, at kung sino man yung mauna doon sa tubig na yun ay nagkakaroon ng kagalingan. Ngunit itong lumpo na ito, sa kagustuhan niya, gusto niyang gumaling, pero bago pa man siya makapunta doon, makalusong doon, ay meron ng mga nauna sa kanya. So nagsisikap ang lumpo na ito na magkaroon siya ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Ngunit ang napakaganda sa kwento na ito, mga kapatid, kung ating titingnan, ginusto ng Panginoon na ang lumpong ito ay magkaroon ng panibagong pag-asa. Ang lumpong ito ay nakita ng tunay na tubig na magbibigay ng buhay, na kung saan ito po yung ating Panginoon. At kung ating pong titingnan, ang lumpong ito, kung sa atin pa kapag tayo po ay lumpo na, yung iba parang wala ng silbi. So, kumbaga parang inahalin tulad po natin na yung mga paan ng lumpong ito ay kumbaga parang patay na, sapagkat ito po ay hindi na nagpa-function maigi, wala na po itong lakas. Ganun pa man, nung ito po ay pinagaling ng ating Panginoon, nagkaroon po ito ng kagalingan, sapagkat ang Panginoon po ay nagpapagaling na maraming mga uri ng sakit, maging sakit po ng spiritual. So sa panahon po ng mga Hudyo, kapag ang isang tao ay meron pong karamdaman, iniisip po nila na meron po itong ginawang malaking kasalanan yung tao na to. Sa isang banda, may katotohanan naman po talaga na ang dahilan po ng pagkakasakit ay kasalanan. Kung bakit ang tao po ay nagkakasakit dahil po yun sa pagpasok ng kasalanan. Pero hindi naman po ibig sabihin kapag ikaw ay nagkasakit, meron ka ng kasalanang ginawa. Hindi naman po sa ganon. Hindi naman po sa lagi sa ganon. Doon na meron pong instances na pwedeng ganon, sapagkat merong gustong ituro ang ating Panginoon sa
sa tao na gumagawa ng kasamaan, pwede ring tumama yung ganung bagay. Pero sa case ng taong ito, yun po ang tingin sa kanya ng mga Hudyo sapagkat ganun po yung kanila pong thinking. Pero yun nga po, nung ang Panginoon ay magbigay ng kagalingan sa taong ito, kung titingnan natin, yung paa na o yung binti na wala ng buhay, nagkaroon po muli ng buhay. Ganito po ang gustong ibigay ng ating Panginoon, na magkaroon po tayo ng pag-asa at kagalingan. Pero ang pinakamaganda po dito, mga kapatid, bukod sa pinagaling po ng Panginoon yung paa ng lalaking lumpo, ay meron po siyang sinabi dito po sa verse 14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo sapagkat after po gumaling yung lalaking ito, tinanong po siya ng mga pari, sapagkat alam ng mga pari na meron po itong karamdaman. Tinanong siya ng mga pari, sino nagpagaling sa iyo? Paano ka gumaling? Ngayon, hindi po kilala ng lumpong ito na ang Panginoong Jesus ang nagpagaling sa kanya. Pero nung nakita ng Panginoon ang lumpong ito doon sa templo, ito po yung conversation nila. Ito po yung sabi ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos ay nasumpungan siya, yung lalaking lumpo, ni Jesus sa templo, at sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. So kung titingnan natin, mga kapatid, hindi lamang po gusto ng Panginoon na gumaling ang lalaking iyon, ang lalaking lumpo na iyon sa kanyang karamdaman, kundi gusto rin po ng Panginoon na magkaroon po ng reformasyon sa buhay ng lalaki na iyon. Hindi po natin alam kung ano po yung background ng lalaking lumpo na iyon. Maaari po na siya nga po talaga ay mayroong ginawang masama, o dahil po sa kasalanan kanyang ginawa, kaya po nagkaroon po ng ganun pong kalagayan. Ngunit ang gusto po ng Panginoon, hindi lamang po siya magkaroon ng pag-asa, o hindi lang na-revive ang kanyang sarili, ang kanyang katawan, at nagkaroon muli ng buhay ang kanyang mga paa, nabigyan muli ng lakas. Ang gusto rin ng Panginoon ay nabago, magkaroon siya ng reformasyon sa kanyang buhay. So, nakita po natin kung ano po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kung paano gusto niya ang tao na ma-revive, mabuhay, magkaroon ng panibagong lakas at pag-asa. Ay gusto rin naman ibigay ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng pagpapanibagong buhay, magkaroon ng reformasyon sa ating mga buhay, upang sa ganon ay hindi na po natin mabalikan yung mga bagay na sinapit natin kung tayo man po ay gumagawa ng kasamaan. Kung dahil man po yun sa kasamaan na kanya pong ginawa, ay gusto ng Panginoon na hindi na po siya doon makabalik. Kaya tinatawagan ng Panginoon na yung lalaking lumpo na ay magkaroon ng reformasyon sa kanya pong buhay. Ngayon, dito rin po, punta po tayo sa isa din pong passage sa Biblia, sa John chapter 8 naman, verses 7 to 11. Ito naman po yung nahuli ang isang babae sa pangangalo niya. So sinubok po ng mga Eskriba at Pariseo ang ating Panginoon kung paano po siya tutugon sa kanila. Kasi yun po ay utos po sa panahon ni Moses na kapag ang isang babae nahuli akto sa pangangalo niya, dapat ito po ay patayin sa pamagitan ng pagbabato. So nung ito po ay ibigay sa kanila ng Panginoon, yung babaeng ito ay meron pong ginawang napakaganda ang ating Panginoon. Yung bato na yun sanang papatay sa babae, dahil tunay nga po nagkasala ang babae, pero meron pong isang bato na kung saan yun po ang nag-cover sa babae para hindi siya magkaroon ng kamatayan, kundi magkaroon po ng panibagong buhay at pag-asa. Dahil sabi ng Panginoon, kung sino ang hindi nagkakasala, siya ang unang bumato. Diba? Napakaganda po ng kwento nito. Ito po ay makitaan natin kung paano gusto ng Panginoon ang bawat isa atin ay ma-revive. Yung babae na yon, nagkakasala siya dahil lumayo na siya sa Panginoon. Pero nung ma-encounter niya ang ating Panginoon at siya ay natulungan, nakilala niya ang ating Panginoon, meron din pong magandang salita ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Tingnan po natin, mga mahal ko pong kapatid. Basahin po natin ang verses 7 to
11. Datapwat ng sila'y nangagpatuloy sa John chapter 8 verses 7 to 11. Datapwat ng sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kaniya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa. Pagkabinasa po natin yung aklat ng Desire of Ages, ang sinulat ng ating Panginoon doon sa lupa ay yung mga kasalanan ng mga nag-akusa doon sa babae na yon, na meron din pala silang mga kasalanan. At sila ay nang ito'y kanilang marinig at nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa tandaan hanggang sa kahuli-hulihan, ay iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kaniya'y sinabi, babae, saan na sila nangaroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sinuman, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka sa iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Wow! Napakaganda po mga kapatid, no, ang salita po ng ating Panginoon. Kung titinan mo, ang babae karapat dapat sa kahatulan at parusa dahil siya po ay nasumpungan talaga na gumagawa ng kasamaan, akto ng mga taong nag-akusa sa kanila. Pero sabi nga ng Panginoon na siya po ay hindi pumarito upang hatulan, kundi hanapin ang mga makasalanan at magkaroon ng kagalingan. Isa rin po ang babaeng ito sa nangangailangan ng kagalingan ng ating Panginoon, at isa rin po ikaw at ako sa bagay na ito. So sa halip na hatulan ng Panginoon ang babaeng ito, binigyan niya po ito ng panibagong buhay, na samantalang siya po ay papatay na. Yung bato na yon na papatay sa kanya, na hawak ng mga eskriba at pariseyo, ang bato na si Kristo. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, si Kristo ang bato. Ang bato na yun naman ang naging tanggulan ng babae. Napakaganda po, no? At yun, binigyan po ng pag-asa na revive po ang babae dahil po sa ating Panginoon, binigyan po ng panibagong buhay. At sa kaduluhan po ng salita ng Panginoon, ayun din po ang iniwan ng Panginoon dun po sa lalaking lumpo na pinagaling po ng ating Panginoon. Sabi, humayo ka sa iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Mga mahal ko pong kapatid, ikaw at ako ay gusto ng Panginoon na maranasan po ang ganitong bagay, na ikaw po ay ma-revive pagka nakilala po natin ang ating Panginoon, at kung papaano niya po tayo pinapatawad sa ating mga kasalanan, at kung papaano po natin siya makikilala sa kanya pong kabutihan at habag para sa atin. Mabubuhay po ang ating pong puso sa kanya, at matututunan po nating mahalin ang ating mahal na Panginoon. At syempre, kaakibat nun ay meron pong reformasyon o pagbabagon sa buhay. Mula sa pagiging masuwayin doon sa kalooban ng Panginoon hanggang sa pagiging masunurin sa kanya pong kalooban. Yun po ang gusto ng Panginoon po sa bawat isa sa atin. Ngayon, tingnan po natin, ano po ba ang pagkakaiba ng revival and reformation? Tingnan po natin sa Biblia kung ano po yung revival and reformation, yung pagkabuhay ng namamatay na. Ibig sabihin po kasi ng revive, no? Binubuhay muli yung papatay na. Diba, sino lang po ba yung nire-revive? Diba, sa hospital, ang nire-revive, yung 50-50 na. Ganon din po sa mga nalunod, nire-revive sila. Ibig sabihin, nasa kalagitnaan na sila ng agaw buhay sa pagitan ng kamatayan at ng buhay. Yun po ang nire-revive. Hindi po pwedeng i-revive yung buhay. Ang nire-revive lang po, mga mahal ko pong kapatid, ay yung nasa pagitan na po ng kamatayan at ng buhay. So, ito po yun. Ang reformasyon naman ay yung mabago ang iyo pong mga gawi mula po sa paggawa ng masama tungo sa paggawa ng mabuti. Yun po ay reformasyon, ibig sabihin nababago. Ngayon, tingnan naman po natin ang spirit of prophecy, kung paano niya po i-define o binibigyan ng kahulugan kung ano po ang ibig sabihin ng revival and reformation. Ito po, tinagalog po natin ito, no? Sa Christian Service, page 41, paragraph 4, ang sabi po ay, kailangan ang muling pagkabuhay at reformasyon. Ano daw po sabi? Kailangan daw po ito.
ang pagkabuhay at reformasyon. Ang mga Kristiyano ay dapat na maghanda para sa kung ano ang malapit ng masira sa mundo bilang isang napakalaking sorpresa, at ang paghahandang ito ay dapat nilang gawin sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsisikap na iayon ang kanilang mga buhay sa mga tuntunin nito. Ito po yung sinasabi ko po sa una po nating pag-aaral, mga mahal ko pong kapatid, no? Doon po sa introduction. Meron pong dapat batayan o meron pong dapat na standard na dapat po nating sundin upang masabi natin na ito ay kalooban ng Panginoon. Kasi hindi po lahat ng ginagawa natin pwede nating sabihin, ito kalooban ito ng Panginoon. Kahit po gaano kabuti ang atin pong ginagawa. Pwede nga po, sabi nga po natin, yung nakaraan natin pag-aaral, no? Pwede nga po na sumasamba ka sa loob ng iglesia, nakikita ka doon na meron pong kabanalan, titingnan ka ng tao parang napakabanal, pero ang totoo, malayo ka pala sa Panginoon. Pwede pala mangyari iyon. So sa panahon din po natin, sa sinasabi din po na ito, meron din pong ganun, no? Kaya meron pong standard na dapat na sundan, no? Ang sabi ay sa pamagitan ng masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsisikap na iayon ang kanilang mga buhay sa mga tuntunin nito. Meron pong tuntunin na ibinigay ang Panginoon para po tayo po ay makaayon doon. Ang Diyos ay nananawagan para sa isang muling pagbabangon at isang reformasyon. Ang pagbabangon po, ayun po yung sinasabing revive o muling pagkabuhay at reformasyon. Mga propeta at mga hari, page 626. Ito po ay kinote doon sa Christian Service. Sabi pa kadugtong, ang muling pagkabuhay ng tunay na kabanalan sa gitna natin ay ang pinakadakila at pinakamaapura sa lahat ng ating pangangailangan. Ano daw po mga kapatid? Yung revival daw po ng tunay na kabanalan. Sa gitna natin ay ang pinakadakila. Pag sinabing greatest, wala na pong hihigit doon. Ang pinakadakila at pinakamaapura, urgent. Ibig sabihin, pagka urgent, minamadali. Sa lahat nating pangangailangan. So ito po yung sabi ng propeta natin, ng Panginoon sa atin. Ang revival ay ito daw po ang pinakadakila at pinaka-inaapurang gawain na dapat po natin na gawin. Ang hanapin ito ay dapat ang ating unang gawain. Ang hanapin po ang tunay na revival o pagkabuhay ng ating espiritual. Yun po yung una po nating pinakadapat na unang gawin bilang pong mga tagasunod ng ating Panginoon. Yun po ang revival and reformation na sinasabi ng Spirit of Prophecy. Ipagpatuloy pa po natin. Ayan. So, sa katanungan po, ano na nga po ba ang revival and reformation mula sa pagpapabago o sa pagkabuhay na muli ng espiritual o anuman po yung may mga namamatay sa atin hanggang tungo sa pagpapanibagong buhay o pagpapanibagong tao bilang mga Kristiyano. So, naisip niyo na po ba, mga mahal ko pong kapatid, ano nga po ba ang na-revive na sa akin? Ano po ba yung dapat na ma-revive sa atin? Hindi po ba ang dapat na ma-revive sa atin ay kung ano po ang spiritual nating kalagayan? Kung ang ating pong spiritual na kalagayan, mga mahal ko pong kapatid, ay nagkakaroon na po ng pagkamatay o nagkakaroon po ng spiritual dryness na sinasabi, mga mahal ko pong kapatid, so kailangan na po natin ng revival. At matatagpuan lamang po natin ang tunay na revival sa Panginoon po natin, mga mahal ko pong kapatid. Kagaya po ng dalawang tao sa banal na kasulatan na katagpo po ng tunay na revival and reformation, sa 10 lalaki at sa babae na nahuli sa pangangalunya. Sila po ay nakaranas ng revival and reformation sa tulong po ng ating Panginoon. So sa atin ngayon, paano po natin makikita na kailangan po natin ang tunay na revival at saka reformation? Ano po yung mga nareforma na sa atin? Ano po ba ang dapat pong ireforma sa atin? So naitanong na po ba natin sa atin mga sarili, mga kapatid ko, kung ano na po ba ang dapat na mareforma sa akin? Ano po ba ang dapat na mareforma sa atin? Marami po tayong mga dapat na maireforma sa atin po mga buhay. Tulad na lamang na ano po ang pinapakinggan mo ngayon?
Ano po ang pinapakinggan ng iyong tenga ngayon? Ito po ba ay nagbibigay ng revival sa iyo pong espiritual, ang iyo pong pinapakinggan? O ito po ang nagiging dahilan kung bakit namamatay ang iyong espiritual? Ano po ang iyo pong pinapanood ngayon? Ang iyong binabasa? Ito po ba ay nakakatulong upang ma-revive ang iyong espiritual, o ito ay nakakatulong na mas matuyo o mamatay ang iyong pong espiritual? Marami pong dapat na mabago sa atin. Opo, kasama po ang character dito, character formation, na kailangan na mabago po ang ating pong mga character, at hindi po ito madaling gawain. Pero tandaan din po natin mga kapatid, ang pagbabago ng karakter, makikita po yan sa panlabas, sapagkat kung ano po ang nasa loob, yun po ang nasa labas. Kung ang Panginoon ay ginagawa tayong bago sa ating kalooban, yun po ay nakikita sa panlabas nating mga gawa. So kasama po dyan yung atin pong mga habit, yung atin pong mga actions. Yan po ay mga bagay na dapat din pong mareforma sa atin. At yan po ay isang counsel ng Panginoon natin sa pamamagitan po ng Spirit of Prophecy. Na kung ito po ay susundin ng tao ng Diyos, ng mga lingkod ng Diyos, tayo po ay mapapasabuti. Sapagkat tayo po ay nasa masalimuot na sanlibutan na punong-puno ng karumihan at kasalanan. Saan ka man tumingin, sa cellphone mo, sa bawat gilid mo, may kita mo na ang kasamaan ay nasa paligid lamang natin. Pero kung wala po tayong bakod ng proteksyon ng Panginoon, at kung wala tayong standard na susundan sa ating Panginoon, pwede po tayong hilahin ng sanlibutan, mga mahal ko pong kapatid. Mapag-aaralan din po natin iyan sa mga susunod po nating series sa topic kung ano po ang koneksyon ng mga habit natin sa buhay natin bilang Kristiyano, at kung bakit madadaanan din po natin iyan. Pauna na lang, yung sinasabi na ang iglesia ay tila babagsak, parang babagsak. So makita po natin yan, ano nagiging dahilan. Kasama po ito, mga bagay na ito, mga mahal ko pong kapatid. Yung pagsamba, kailangan mareforma ang pagsamba natin. Anong uri ng pagsamba meron tayo sa ating bahay-sambahan pagka pumupuri tayo sa ating Panginoon? Ito ba ay merong kabanalan? Ito ba ay merong paggalang? Nakita pa po ba natin iyon? So kailangan po ito ng reformasyon. Kung paano po tayo makitungo sa atin pong kapwa, sa atin pong kapitbahay, sa atin pong mga mahal sa buhay, o maging sa atin pong kapatid sa iglesia. Yan po ay dapat po na mareforma sa atin. Hindi po ito madali, mga mahal ko pong kapatid, pero ito po ay gawain from time to time, day by day. Hinihingi po ito at inululuhod po sa ating mahal na Panginoon. Okay. So kung ang leader ng isang samahan ay nanawagan para sa revival and reformation, subalit hindi nananawagan para sa pagsisisi, sabi po dito, hindi nila kinakatawanan ang Diyos. Kung tayo po ay nagtatawag lamang ng revival and reformation, gusto ko yan. Pero kapag kausapin ng kasalanan, kung paano nang dapat iwanan ng kasalanan, magkakaroon na ng pag-iwas sa kasalanan at pagsisisi, parang medyo nasasaktan na tayo. Ay, ayoko na yan. So, hindi po pwede mga kapatid. Kasi ang tunay na revival and reformation ay tumatawag ng pagbabagong buhay. Mula sa paggawa ng masama tungo sa paggawa ng mabuti. Kapag ang pastor o leader natin o ang preacher natin ay nananawagan para sa pagsisisi, ayan pero walang reformasyon, hindi rin po natin pwedeng sabihin na sila po ay kinatawan ng Diyos. Sabihin mga kapatid, magkaugnay po ang revival and reformasyon sa pagsisisi. Kung gusto po natin magkaroon ng tunay na revival and reformasyon sa ating buhay, kailangan din po ito ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kapag ang pastor o leader o ang sinumang tagapagsalita o preacher ay nanawagan para sa revival and reformation na may panawagan sa pagsisisi, sila ang tunay na kinatawan ng Diyos. So malalaman po natin kung isang tagapagsalita ay tunay na nagnanais na ang kanyang bayan ay ma-revive at magkaroon ng tunay na pagbabago kapag tayo po, ang preacher po ay tumatawag ng mga kasalanan na nakikita niya sa loob ng iglesia na dapat na maituwid.
Muli po mga kapatid ko ha, kapag narinig po natin yung pagtutuwid sa mga kasamaan nangyayari sa atin, huwag po nating isipin na tayo po ay hinahatulan kung tayo po ay tinatamaan. Sa halip, ito po ay maging pagpapala po sa bawat isa sa atin. So tingnan po natin ang Matthew 28 verses 19 to 20. Tingnan po natin yung Matthew 28 verses 19 to 20. Kung ano pong sinasabi dito, alam po natin na ito po ay ang dakilang komisyon na ibinigay po ng ating Panginoon sa atin. So basahin po natin. Matthew 28 verses 19 to 20. Sabi dito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So dapat po tayo ay nagtuturo. Meron po tayong gawain. Muli, hindi lamang po sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan, kundi maging sa lahat po ng nasasakupan natin sa loob ng pamilya, sa iglesia, at sa mga taong naabot po ng atin pong impluensya. Sila po ang kailangan po nating maituro sa daan ng katotohanan. Tingnan po natin ang Matthew chapter 1 o chapter 3 verse 1. Ang sabi dito, at ng mga araw na iyon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ano po ang daladala ni Juan Bautista nung siya po ay mangaral? Pagsisisi. Mangagsisi kayo. At sinasabi naman po dito sa Marcos 1 verses 14 to 15, ang sabi din po dito ay, pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Kung papansinin po natin mga kapatid, ang message po ni Juan Bautista ay ang mensahe ng pagsisisi. At ganoon din po ang daladala ng ating Panginoon, nakasunod niya. Mensahe din po ng tunay na pagsisisi. Tingnan po natin yung Acts 17:30. Mga Gawa 17 verse 30. Ganito po ang sabi. Mga Gawa 17 verse 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-utos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ito po ang ministeryo na ginampanan ni Apostol Pablo na tinanggap niya sa ating Panginoon. Kung ano po ang ministeryong tinanggap ni Juan at ministeryong ginanap ng ating Panginoon dito sa lupa, ito rin po ay ministeryong ginanap ni Apostol Pablo. At ganoon din po sa Laodicean. Pagka binasa po natin ang aklat ng Apokalipsis chapter 3. Tingnan po natin chapter 3 verses 18 to 19. Ito po yung sabi, ipinapayo ko sa iyo, ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Ayan mga kapatid, nakita po natin, ang mensahe po ng Ebanghelyo o ng Panginoon natin, walang iba kundi ang pagsisisi. Sapagkat kung hindi po natin ito gagawin, hindi po magkakaroon ng tunay na revival and reformation sa atin pong mga buhay. Kung nakita po natin na mali po ang atin pong mga ginagawa na hindi kaayon sa kalooban ng ating Panginoon, pagsisihan po natin. At sikapin po natin sa tulong ng banal na Espiritu na ito po ay maganap natin alinsunod sa kalooban ng Panginoon, sapagkat tunay na ang banal na Espiritu ay nagnanais subalit mahina ang laman. Ganun pa man, wag po nating isantabi kung ano po ang kalooban ng Panginoon at kung papaano po natin gagampanan kung ano po ang gusto ng Panginoon para sa atin. So makita po natin na kung papaano po ang
ang mga lingkod ng Diyos, maging ating Panginoon ay tumatawag ng pagsisisi upang magkaroon ng tunay na revival and reformation sa mga buhay ng tao noon. Wala pong pagkakaiba sa panahon po natin ngayon, mga mahal ko pong kapatid. Ganon din po ang gusto ng Panginoon para po sa atin. Ang tunay na revival ay ang makita natin ang ating mga kasalanan at maramdaman natin kailangan natin si Kristo bilang tagapagligtas natin na mag-aalis sa atin mula sa ating mga kasalanan. At ang tunay na reformasyon ay ang hindi na muling pagbalik sa mga kasalanang kinasadlakan natin. Yan, napakaganda po. So, kapag nakikita po natin, ulitin po natin, kapag nakikita po nating tinutumbok ang ating mga kasalanan o maling gawi, huwag nating isipin na tayo po ay nahatulan. Pero alam niyo po mga kapatid, na kung ano pong ibig sabihin ng hatol. Pagka binasa po natin yung John chapter 3 verse 17, ito po ang kahatulan mga kapahal ko pong kapatid. John chapter 3 verse 17. Ito pong sabi, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ngayon, pagdating po sa verse 19, ito po ang sabi, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ito na po kung ano po ba ang tunay na kahatulan. Ang kahatulan po mga kapatid ay kapag narinig na po natin ang liwanag at nakita na po natin ang liwanag at narinig na po natin ang katotohanan at alam po natin na yun po ang tama, subalit hindi po natin ginagawa. Darating po ang panahon na yung liwanag at yung katotohanan na yan po ang hahatol po sa atin. Opo, tayo po na mga preacher ay wala po tayong karapatan na hatulan po ang sinumang tao sapagkat hindi po natin gawain yan. Ang gawain lang po natin ay ipaalam kung ano po ang kasamaan na nangyayari, maging sa loob ng iglesia o sa sanlibutan. Yan po itong tungkulin natin. Mapag-aaralan din po natin yan sa susunod. Lalawakin pa po natin mga mahal ko pong kapatid. Pero hindi po natin tungkulin ng humatol sa sinuman. Ngunit, tandaan po natin mga mahal ko pong kapatid, ang kahatulan ay darating. Iwasan man po natin yan ngayon. Kahit anong iwas po natin. Darating ang panahon na yung mga liwanag at katotohanan na narinig natin at nakita natin na hindi natin sinunod at isinabuhay. Maaring yan po ang magiging dahilan ng paghahatol po sa atin. Yan din po ang mga bagay na hahatol po sa atin sapagkat sabi nga ng Biblia, sa liwanag tayo hatulan ng ating mahal na Panginoon. Muli po natin tanungin ang atin po mga sarili, mga mahal ko pong kapatid. Ano po ba ang nabago na po sa akin? Alam niyo po, meron po mga nagsisikap na magkaroon po ng reformasyon sa buhay. Sabihin po natin, meron pong nagsisikap na mabago ang habit nila sa pagkain. Umuwi sa pag-vegetarian. Naging vegetarian sila kasi alam po nila na yun ang kalooban ng ating Panginoon. Pero marahil ay hindi nasusustain. Hindi po nagpapatuloy. So marami po mga factor 'yan. Pero pwede din po maging factor na nadala lang sila sa mga naririnig nila, pero wala po talagang tunay na pagka-revive sa kanila pong mga puso na gawin yung mga bagay na 'yan kasi yan ang kalooban ng ating Panginoon, marahil. May mga ganun po mga instance. So, kapag hindi po tunay na revive ang puso, hindi po tunay na nagkakaroon ng reformasyon, babalik po at babalik tayo sa mga gawin natin na kinasadlakan na mali. Yung mga habit natin na mali. Kapag hindi po nagkaroon po ng tunay na pagkabuhay ng espiritual sa atin. Sapagkat kapag ang Panginoon ay nabubuhay na sa atin, ang nais na lamang po natin ay gawin ano ba ang kalooban mo, Panginoon. Yun na lang po yung gusto po natin na gawin sa ating buhay. So, kung sasabihin naman po natin, ito po, marami po akong narinig na ganito na, pagdating naman ng Panginoon, babaguhin naman ako
no? Pagdating naman ng Panginoon, sa isang kisap mata, mawawala na yung mga pangit kong mga ugali. Meron po tayong maririnig ganyan, mga kapatid. Pero sa katotohanan po, ang malungkot po na balita, hindi po yan sinasang-ayunan ng salita ng ating Panginoon. At hindi po yan sinasang-ayunan maging ng Biblia o ng Spirit of Prophecy. Ano po yung sabi ng Spirit of Prophecy patungkol po sa bagay na ito? Dito po sa aklat sa devotional ng Spirit of Prophecy sa Our High Calling, page 278, paragraph 3, ganito po ang sabi. Kapag si Kristo ay dumating, ang ating masasamang katawan ay dapat baguhin at gagawing katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ano daw po ang babaguhin, mga kapatid? Yung atin pong mga katawang nasira. O, kung ikaw ay pango, so magiging matangos na ilong mo doon, marahil, kasi hindi naman siguro pango na ginawa ng Panginoon ng tao. Kung ikaw ay pandak, kulang sa height, o baka doon sa langit, o hindi na ganun. Yung mga defect natin, bulag, pipi, bingi, pilay, yung mga bagay na yan, mga kapatid, mga kapansanan sa katawan, yan po ay mawawala na sa langit. Yan po yung babaguhin. Pero ito po yung kasunod. Ngunit ang masamang ugali o karakter ay hindi gagawing banal kung gayon. Ang pagbabago ng pagkatao ay dapat maganap bago ang kanyang pagdating. Malinaw po, mga kapatid, no? Hindi po babaguhin ng Panginoon yung karakter natin. Ang ating mga kalikasan ay dapat na dalisay at banal. Kailangan nating taglayin ang pag-iisip ni Kristo upang masilayan niya ng may kasiyahan ang kanyang larawang makikita sa ating mga kaluluwa. Ayan. Kung gusto mong maging santo sa langit, kailangan mo munang maging santo sa lupa. Ang mga katangian ng pagkatao na iyong pinahahalagahan sa buhay ay hindi mababago ng kamatayan o ng muling pagkabuhay. Kung ikaw ngayon, mga kapatid, ay masama ka magsalita sa iyong kapwa, tas namatay ka, tas bubuhayin ka ng Panginoon, pagkabuhay mo, ganun pa rin, masama ka pa rin manalita, hindi po babaguhin ng Panginoon yun. Kasi yun, binabago po yan dito sa lupa. O, hindi po babaguhin ng Panginoon yan. Kasi kung babaguhin lang din po ng ating Panginoon yung ating pong mga karakter, lahat ng tao maliligtas. Isang kisap mata lang pala at isang sabi lang ng Panginoon, mababago na lahat. Lahat po sana ay maliligtas. Pero hindi po gayon. Yung mga nagsikap lamang o yung mga sumunod lamang sa gusto ng Panginoon at kung papaanong pinakinggan ang salita ng Panginoon para manatili sa kaligtasang tinanggap, yun lamang po ang makakapasok doon sa langit. Hindi po pwedeng hanggang sa langit ay masama po tayo manalita. Hindi po, at hindi rin po babaguhin ng Panginoon yun. Sabi, babangon ka mula sa libingan na may parehong disposisyon na ipinapakita mo sa iyong tahanan at sa lipunan. Ito po yun. Kung ikaw ay nasanay sa pagsisinungaling o pagnanakaw, ganun din po ang gagawin mo dun po sa langit. Magiging sinungaling at magnanakaw ka rin po sa langit kasi yan po ay kaugalian. Ang kaugalian po, mga kapatid, ay napapractice po ng tao yan. Hindi po pwedeng isinilang ka na yun na yung kaugalian mo. Ang kaugalian po ay unti-unti po yang naisa sa buhay. Maging ito man po ay mabuti o masama. Hindi binabago ni Jesus ang pagkatao sa kanyang pagdating. Ang gawain ng pagbabago ay dapat gawin ngayon. Ang ating pang-araw-araw na buhay ang nagtatakda ng ating kapalaran. Ayan. Ito po, sa dulo, ang ating pang-araw-araw na buhay ang nagtatakda ng ating kapalaran. So kung ano daw po yung mga ginagawa natin araw-araw, kung ano po yung kinikilos natin araw-araw, yun daw po yung nagtatakda kung ano po yung magiging kapalaran natin. Pwede pala natin ma-determine kung ikaw po ba ay nararapat sa langit o hindi. Di ba? So, kung ako tatanungin nyo ngayon, parang malayo pa. Kasi nararamdaman ko talaga na marami pang dapat na mabago sa akin. Pero ganun pa man, mga kapatid, nagsisikap ako sa tulong ng Panginoon. Humihingi ako ng tulong na, Panginoon, baguhin mo rin ako sa akin pong mga disposisyon o mga maling gawi na hindi kaayon sa iyong banal na kalooban. Ngayon, katanungan, mga kapatid, ano po ba ang bumubuo sa karakter o ugali ng tao? Ito po ang sabi po sa Christ Object Lesson. Basahin ko po sa English at sa Tagalog, no, kasi gusto ko po English din eh. Thus, actions repeated form habits. Habits form character, and by the character, our destiny for time and for eternity is decided. May kita mo pala kung ikaw ba ay makakapasok sa langit o hindi.
kung ikaw ay may kung meron kang masamang action, yun po ay nagiging masamang habit at nagiging masamang karakter. Kaya sabi sa Tagalog, kaya nga ang mga aksyon na paulit-ulit ay bumubuo ng mga gawi. Ang mga gawi ay bumubuo ng pagkatao at sa pamamagitan ng karakter ang ating kapalaran para sa panahon at sa kawalang hanggan ay napagpapasyahan. Ayan. Halimbawa po mga kapatid, ikaw ay nagsimulang magsinungaling sa iyong magulang o sa ating magulang o sa kanino pa man sa iyong trabaho na sinubukan mo na hindi maging honest. Sa ngayon, parang medyo guilty ka pa, parang natatakot ka pa. Pero the more mo siyang ginagawa lagi-lagi, nagiging habit mo na yan. Diba? Hanggang sa nagiging karakter mo na siya, nagiging ugali mo na siya. Yan po yung mga bagay na hindi babaguhin ng Panginoon sa kanya pong pagdating. Ayan po ay nangangailangan ng reformasyon. No? So, hindi mababago ang ating ugali kung hindi natin makikilala ng lubusan ng ating Panginoon. Hindi po magkakaroon ng tunay na pagkabuhay ng espiritual. Hindi magkakaroon ng tunay na revival kung hindi po natin makikilala ang ating Panginoon. So sana po ay meron po kayong nakuha na napulot na aral sa atin pong pinag-aralan patungkol po sa revival and reformation. At sa atin po mga kapatid din, no? Sa pangkabuuhan, kapag ang atin po mga kapatid ay nagsisikap na gawin kung ano po ang reformasyon sa loob ng iglesia natin patungkol po sa pagkain, sa pananamit o sa musika, sa movie o sa mga habits na atin pong ginagawa, kung meron pong nagsisikap mga kapatid, wag po nating i-prejudice, kundi tulungan po natin sila at maging kasiyahan po sa atin na meron tayong mga kapatid na nagsisikap. At syempre, dahil yun po ang kalooban ng Panginoon, hilingin din po natin sa Panginoon na tulungan din po tayo na magawa din po yung mga bagay na yun. Kung di man po natin kaya ngayon, pwede po natin hilingin at ilhod sa Panginoon. Panginoon, gusto kong gawin din po yung mga bagay na kalooban mo para sa akin. So yun po yung natin magagawa. At panalangin po, din po natin yung mga kapatiran na iyon na sila ay magpatuloy, na sila ay maging totoo sa kanila pong ginagawa, maging tapat sa kanila pong ginagawa, upang sa ganon ay maging halimbawa sila ng mabuting pamumuhay bilang Kristiyanong tagasunod sa ating mahal na Panginoon. Ngayon po mga kapatid, kung meron po kayong mga comment, ay pwede po kayong mag-comment sa inyo pong napanood, at kung meron po kayong mga dagdag, pwede rin po, at kung meron po kayong mga tanong, pwede nyo rin pong itanong. So ang tatalakayin po natin sa susunod po nating pag-aaral ay may kinalaman po sa The church is about to fall. Ang iglesia ay tila babagsak. Na isa pong ito po ay isang salita na binigay ng ating Panginoon sa kanya pong lingkod na si Mrs. White. Ito po ay itinuturing ko na propesiya para sa bayan ng Diyos. Na ito po, ayaw man po natin sa hindi, ito po ay mangyayari sapagkat ito po ay propesiya sa atin. Ngayon po, sa atin po pag-aaral mga mahal ko pong kapatid, hindi po natin hinahanap dito yung mga mali. Naghahanap po tayo ng mga solusyon. Ano po yung pwede nating maging solusyon sa mga bagay-bagay na negatibo na natin pong nakikita. Ang Panginoon din po ay nagbibigay ng solusyon kung papaano po may saayos ang mga bagay-bagay na nakikita natin parang negatibo. So, sana po maging positibo lang po ang bawat isa sa atin. At salamat po sa inyo pong pakikinig. Muli po ay magandang araw.